Ang kwentong ito ay hango sa totoong buhay. Mula ito sa isa nating kabayan na itago na lang natin sa pangalang Angelito. Walang eksaktong taon. Probinsya ng Romblon. Tandaan mo, Miguel, walang masama kung magpapakumbaba at papalampasin lahat ng nagkamali sa'yo. Sa bandang huli, sa pagharap natin sa may likha, sila ang magdadala ng bigat ng kasalanan nila. Kahit po sinaktan nila ako, tignan mo Lolo Isko, may pasa na naman po ako. Kahit na iho, hayaan mo lang sila. Magsasawa ang mga yan. Alam mo ba Lo, tinawag kayong duwag sa bayan. Walang problema sa aking tawaging duwag. Ang mahalaga, hindi nakakapanakit ng iba at palagi mo ring tatandaan, ang katapangan ay ginagamit sa tamang lugar at pagkakataon. Ito ang palaging sinasabi ni Mang Isko sa apong si Miguel. Mula sa kilalang angkan ng mga manggagamot ang paslit. Ngunit mapagkumbaba ang mga ito. Simula pa sa kanyang mga kanununuan hanggang sa kanyang henerasyon. Madalas tampulan ng panglalait, insulto ang kanilang pamilya dahil sa pagkakataong inapi sila. Hindi man lang bumabawi ang mga ito o gumaganti. Ngunit sa hindi malamang dahilan, biglang nagkakasakit ang mga taong nananakit sa kanila kahit wala silang ginagawa. Bagay na pinagmula ng usap-usapan na mangkukulam ang pamilya ni Miguel. Madalas ding tuksoy ng bata sa paaralan at kung minsan, umuwi ito ng may pasa o hindi naman kaya sira ang mga gamit. Gusto ng paslit na gumanti. Ngunit iniisip nito ang mga sinabi ng Lolo Isko. Isang hapon, kakauwi lang galing ng paaralan, kagad nagsumbong sa matanda. Sa pagkakataong iyon, hindi siya sinaktan ng mga kaklase. Lo, yung kaklase ko na nakit sa akin kahapon, hindi nakapasok. Ang sabi ng guru namin may sakit daw. Biglang namaga yung dalawang kamay. Yan ang sinasabi ko sa iyo, Apo. Hindi mo kailangang gumante dahil may gagante para sa iyo. Hayaan mo silang alipustahin ka at saktan. Bandang huli, silang magdudusa sa mga maling ginawa sa iyo. Kawawa naman po kasi Lolo eh. Gagaling pa kaya siya? Depende kung matututunan niya ang aral na ibinigay sa kanya. Aral? Anong aral Lolo? Sa tamang panahon, malalaman mo din ang lahat, Apo. Sa ngayon, maglinis ka ng katawan at kumain ng merienda. Gumawa ng masarap na kakanin ng Lola Maria mo. Hindi alam ni Miguel ang totoong nangyayari. Ni minsan hindi binanggit ng mga nakakatanda. Dahil bata pa ito, hindi niya mauunawaan ang lahat. Hindi kaya mas mabuting malaman ni Miguel kung ano talaga ang nangyayari para hindi siya nagtataka. Wika ni Nanang Maria. Alam mong bata pa si Miguel. Mahihirapan siya sa pag-intindi ng mga pangyayari. Darating tayo dyan, Maria, pero hindi pa sa ngayon. Eh bakit si Dado? Ilang taon ba siya nang tinuruan mo? Iba ang kaso ni Dado sa anak niya. Si Miguel masyadong inosente ang isipan. Samantalang si Dado noong kabataan pa, napakabukas ang isipan. Mahilig tumuklas sa mga bagay-bagay. Abay, ganun din naman ang apo natin. Balang araw, malalaman din niya ang lahat Isko. Mas masakit kung sa ibang tao niya pa maririnig. Habang nag-uusap ang dalawang matanda, dumating ang ama ni Miguel, si Dado. Malayo pa lang naririnig ko na ang pangalan ko. Mano po tay? Nay, nasan po si Miguel? Kawaan ka ng Diyos, anak, kayon. Maagang natulog. Mukhang napagod sa maghapong paglalaro eh. Ikaw ba? Kamusta naman ang araw mo? Gaya pa rin ng dati tay. Medyo dumadami ang trabaho namin kasi maraming tinatanggal eh.
nalugi na yata yung kumpanya. Oras na rin siguro para maghanap ako ng ibang trabaho. Bakit ba kasi hindi mo na lang pagtuunan ng pansin yung palaya natin? Hindi naman tayo kinakapos sa pagkain. At isa pa, may mga nagpapagamot naman sa atin. Kahit papano, nagbibigay sila ng mga gulay, manok, at kung ano-ano pa. Naroon na po ako tay pero may mga pangangailangan si Miguel lalo na sa paaralan. Mabuti nang may pinagkukunan kahit papano ng pinansyal. Tama naman ang anak mo, Isko. Hindi mo naman pwedeng iasa sa mga bigay ng tao ang pang-araw-araw natin. Lalo na ngayon pareho tayong matanda, hirap na sa pagkilos. Oo nga naman tay. Isa pa, nandyan naman si Manong Amir at Kano para mag-intindi sa palayan. Pinaubaya ko na yun sa kanila. Basta mag-iingat ka sa syudad. Tandaan mo, Dado, ikaw na lang ang naiwang magulang ng anak mo. Matanda na kami ng nanay mo. Sa oras na mawala kami, wala nang magtatanggol sa bata. Alam ko po yun tay. Kaya nga gusto ko sanang turuan si Miguel sa mga kaalaman natin pero tutol po kayo. Masyado pang maaga, Dado. Darating tayo sa puntong yan. Pero sa ngayon, hayaan mo munang maranasan ni Miguel ang mabuhay bilang normal na bata. May punto po kayo tay. O siya, magpapahinga na ako, maaga pang pasok ko bukas May darating na materyales. Matapos ang pag-uusap, pumasok na sa silid si Dado. Pinagmasdan ang anak na natutulog. Kamukha ka talaga ng nanay mo, Miguel. Masaya ako. Nakuha mo ang pagiging pasensyosa niya. Huwag kang mag-alala, darating ang panahon. Wala nang mang-aapi sa'yo. Kinabukasan paggising ng paslit, naabutan nito ang ama na kumakain ng agahan. Dali-daling lumapit si Miguel upang kumustay nito. Hindi madalas magkita ang dalawa dahil sobrang abala si Dado. Kaya naman sabik ang anak sa kalinga. Magandang umaga po. Umuwi ka pala kagabi, tay. Hindi mo man lang ako ginising Miguel anak, halika. Magagahan ka na. Hindi na ako nag-abala maimbing kasi yung tulog mo. Ang sabi ng lolo Isko mo, napagod ka daw sa paglalaro. Kumusta naman ang pag-aaral mo? Maayos naman po, tay. Ang totoo nga po niyan, may medalya po ako sa pagtatapos ng taon. Sana nandun ka para ikaw yung magsabit sa akin. Anak, hindi mangangako si tatay pero sisikapin ko. Abala kasi sa trabaho Alam mo naman, kailangan kumita ni tatay para may panggastos tayo sa pag-aaral mo. Naiintindihan ko naman po yun, tay. Kaya nga pinagbubutihan ko po yung pag-aaral ko Para naman kahit papano, makabawi ako sa lahat ng sakripisyo nyo. Para ka talagang nanay mo kung magsalita Wala kang dapat bawiin. Obligasyon ko bilang ama ang pag-aralin ka at bigyan ka ng magandang kinabukasan. Sapat nang makita ko na nag-aaral ka ng mabuti. O siya, kumain ka na. Mahuli ka sa klase Idadaan na lang kita sa paaralan. Sabado ngayon, tay. Wala kaming pasok. Ay, naku, ano ba yan? Pati araw nakakalimutan ko na. O siya, huwag kang pasaway dito kay Lolo Isko Mauna na ako. Umalis papuntang trabaho si Dado. Inihatid ito ng binata sa kalsada, kung saan siya nag-aabang ng masasakyan. Nang makabalik si Miguel, nakita nitong naiwan ng ama ang bag na may lamang baon at mga gamit. Dali-dali niya itong kinuha upang hihatid. Kaso nga lang, naabutan niya itong pinagtutulungang gulpihin ng ilang kalalakihan. Gumuho ang mundo ni Miguel nang makitang saksakin sa liig ang kanyang ama. Matapos ay iniwanan nito ng mga kalalakihan, dala ang kanyang pitaka. Nakalood si Dado habang nakatingin sa anak. Pilit itong nagsasalita, ngunit sa bawat pagbuka ng kanyang bibig ay siya namang pagbulwak ng dugo mula sa kanyang sugat. Tatay, tulungan niyo po kami.
Saklolo! Yung tatay ko! Yakap-yakap ni Miguel ang naghihingalong ama ng mga oras na yun. Naglabasan ang mga tao. Ngunit ni isa ay walang tumulong kay Dado. Napasigaw naman sa sobrang galit si Miguel, dahilan para marinig ni Mang Isko. Dali-daling lumabas ang matanda. Nakita ang dugoang katawan ni Dado na noon ay yakap pa din ng anak. Sa huling lakas ng ama, ibinulong niya ang mga kataga. Anak, huwag na huwag kang gaganti sa kanila. Matapos magsalita, hinaplos nito ang mukha ng paslit. Ngumiti. Tuluyang nalagutan ng hininga. Puno ng pinaghalong hinagpis at galit ang mga sigaw ni Miguel. Isinumpa nito ang lahat ng mga taong naroon. Tatandaan ko ang araw na to. Wala kayong ginawa ko hindi tignan ng tatay ko. Nag-aagaw buhay siya. Humingi ako ng tulong sa inyo pero wala kayong ginawa. Tandaan nyo, pagbabayaran ng bawat isa sa inyo ang kamatayan ng aking ama. Dumilim ang paligid, kasabay ng pagdadalamhati ng paslit. Bumuhos ang malakas na ulan. Gumuhit sa kalagitnaan ng malakas na kidlat na tila nakikisama sa pagluluksa ni Miguel. Mabaging langit, naway patawarin niyo ang may gawa nito kay Dado. Hindi, Maria. Hindi dapat magkamit ng kapatawaran ng mga taong walang kaluluwa. Ito na ang tamang panahon. Sisimulan ko na ang pagsasanay ni Miguel. Bagaman hindi nagpapakita ng emosyon, ramdam ni Aling Maria ang matinding galit sa boses ni Mang Isko. Matapos ang kaganapan, ibinurol nila ang bangkay ni Dado. Hindi umalis si Miguel sa tabi ng kabaong at kahit anong gawin ng dalawang matanda, hindi nila ito magawang palisin. Miguel po, ay kumain ka kahit kaunti. Sige ka, magkakasakit ka niyan. Dito lang po ako, Lolo. Ayoko pong iwan si tatay. O sige, kung gusto mo, kukunan na lang kita ng makakain. Tumayo ang matanda upang kunan ng pagkain ang paslit. Nang bumalik, nakita niyang may kausap si Miguel. Dali-daling lumapit si Mang Isko. Hindi ito nakakakilala ng tao kapag nasa malayo. Magandang gabi. Maraming Isidro, paano nangyari to? Ang buong akala ko patay ka na. Wika ng matanda. Dahil ang panauhi nila, ito ang nakakatanda niyang kapatid, si Isidro. Inakala nila na sa loob ng maraming taon ay patay na ito. Kaya gano'n na lang ang pagkasorpresa ni Mang Isko. Matagal na ako nandito sa bayan, Isko. Sinadya ko lang na wag magpakita dahil ayoko malaman ng lahat na buhay pa ako. Sabihin mo, anong ginawa nila kay Dado? Wala ako nang mangyaring pagpatay sa kanya. Tanging si Miguel ang naroon. Kaso lang, Isidro, hindi mo makakausap ng maayos ang bata ngayon. Masyadong okupadong isipan niya. Ni ayaw ngang umalis sa tabi ng kabaong ni Dado. Ganun ba? Hayaan mo muna ang bata. Sa susunod ko na siya kakausapin pag maayos na ang lahat. Sa ngayon, maaari ba akong makituloy dito? Bahay mo din to, Isidro. At siguradong matutuwa si Maria kapag nakita ka. Sino? Isidro, maging Diyos. Salamat naman at buhay ka. Sinasabi ko na nga ba, hindi totoo ang mga bali-balita. Wika ni Aling Maria. Oo, Maria, buhay ako. Kailanman hindi ako maaaring mamatay lalo na ngayon. Mukhang wala nang kinakatakutan ng mga tao. Laganap na ang kasamaan. Magmula nang mawala kay Isidro, nagkaroon na ng lakas ng loob ang mga taong gumawa ng hindi maganda. Pero ngayon nandito ka na, siguro naman… Hindi na ako gaya ng dati, Isko. Wala na akong lakas. Ngunit hindi pa uli ang lahat. Sabihin mo sa akin,
ano ang nalalaman ng anak ni Dado tungkol sa atin. Pasensya na. Pero hindi namulat si Miguel sa taglay nating kakayahan. Masyado pang mura ang isipan ng bata para maunawaan ang lahat. Pag-uusap ng mga nakakatanda. Lingid sa mga kalaman nito. Naririnig ni Miguel ang usapan. Ano pong kakayahan yung tinutukoy nyo? Nagulat ang tatlo nang biglang magsalita ang paslit. Ay nako, eto na nga ba ang sinasabi ko eh. Halika Miguel, maupo ka sa tabi ng Lola Maria mo. Naglakad ang paslit papunta sa kinaroroonan ng tatlong matanda. Doon ipinakilala ni Mang Isko si Mang Isidro. Siya ang Lolo Isidro mo, nakakatanda kong kapatid. Alam mo ba, kinakatakutan siya dito sa bayan, lalo na ng mga masamang loob. Kinakatakutan? Bakit naman po? Dahil sa kapangyarihan ko, Apo. Alam kong hindi mo pa lubusang nauunawaan ang lahat. Pero kailangan mong malaman kung anong kakayahan ang meron tayo. Makikinig po ako, Lolo Isidro. Sabihin niyo po sa akin, ano po ba yung kakayahan natin? Napatingin si Isidro kay Isko at Maria. Tumango ang mag-asawa bilang pagsang-ayon sa gusto nitong gawin. Makinig kang mabuti Miguel. Lahat ng sasabihin ng Lolo Isidro mo ay totoo. Iniingatang sekreto ng ating angkan. Kaya intindihin mong mabuti at tandaan. Huwag na huwag mong ipapaalam sa iba kung ano man ang malalaman mo ngayon. Pangako po, wala akong pagsasabihan. Hindi ako magsasalita. Tugon ng paslit. Hinawakan nito ni Isidro sa balikat. Nagsimulang magpaliwanag. Ikaw, Miguel, mula sa mahabang angkan ng mga mambabarang, kinakatakutan tayo sa lugar na ito noon. Ngunit simula nang mawala ako, unti-unting nagbago ang tingin ng mga tao. Kung alam ng mga tao na mambabarang tayo, bakit hindi sila natakot na patayin si tatay? Inakala nila na ako lang ang nagtataglay ng malakas na kapangyarihan. Kaya nang mawala ako, inapi nila kayo at itinuring na salot. Alam ko po yun, kaya masama ang loob ko eh. Kasi ang ilan sa kanila, tinulungan ni tatay noon eh. Pero nung si tatay ang nangangailangan, ni isa sa kanila, walang naglakas ng loob na tumulong. Yan ang pinakamahalagang aral sa lahat, Miguel. Hindi lahat ng tinulungan mo, may pusong tulungan ka pabalik. Oo, tatanaw ng utang na loob sa'yo ang ilan dahil meron silang napapakinabangan sa'yo. Nagpatuloy ang pag-uusap ng dalawa. Masaya si Mang Isko dahil kinuha ni Isidro ang loob ni Miguel. Ilang araw ang nakalipas inilibing si Dado. Pagkatapos nito, dinala ni Mang Isidro si Miguel sa kanyang tirahan. Ano pong gagawin natin dito, Lolo Isidro? Tanong ng paslit. Nang mga sandaling iyon, nasa gitna sila ng gubat. Dito ka pansamantala sa akin. Ang plano ko sana doon sa tahanan ninyo, pero mas mabuti dito. Ituturo ko sa iyo ang lahat ng kailangan mong malaman, Miguel. Hindi ba gusto mong maging malakas? Ito na ang pagkakataon. Nanlaki ang mga mata ng paslit dahil nang hawiin ni Mang Isidro ang makapal na kugon. Tumambad ang isang kubo. Manghang-mangha ang paslit dahil sa unang tingin, hindi mo akalain na may bahay sa lugar na iyon. Dito kayo nakatira, Lolo? Oo, Apo. Dito ako nananahan. At ito din ang lugar kung saan nagsanay ang iyong ama. Dito ka rin matututo ng lahat ng tungkol sa ating angkan. Hindi na nagdalawang isip si Miguel sa kagustuhan nitong maging malakas. Maipagigante ang kanyang ama. Tinuruan ng lahat ng pamamaraan si Miguel. Nagsimula sa panggagamot hanggang sa kung paanong magpataw ng parusa sa isang tao sa pamamagitan ng barang. 11 taon nang lumipas.
Tuluyang natutunan ni Miguel ang lahat. 11 taong kinimkim ng bata ang galit sa mga taong nang ape sa kanila. Hanggang sa dumating ang tamang pagkakataon, muling bumalik ang binata sa kanilang bayan. Lolo Isidro, oras na po para bumalik ako sa atin. Hindi ka po ba sasama? Hindi na, Miguel. Matanda na ako. Malamang hindi ko nakakayanin ang haba ng biyahe. Malakas ang espiritu ko, ngunit mahina na ang pisikal kong katawan. Aalalayan ko po kayo. Kaysa naman maiwan kayo mag-isa dito. Sanay na ako sa pag-iisa, iho. Sige na, ako nang bahala sa sarili ko. Nagpaalam ang binata at nangakong babalik pagkatapos ng gagawin. Ngunit isang payo ang iniwan ni Mang Isidro. Tandaan mo, Miguel, huwag mong hahayaan na lamunin ka ng galit. Maging patas ka. Kahit ayaw ng iba, maging pantay ka. Huwag mong papairalin ang nararamdaman mong puot dahil ito ang magdadala sa'yo sa gilid ng bangin. Ito ang mga huling salita ni Mang Isidro bago tuluyang umalis si Miguel. Nang makarating ito sa bayan, nagulat ang binata dahil napakalaki ng pinagbago. May malaking sementadong gusali sa lugar. Wala na rin ang malalaking punong nakatayo sa gilid ng daan. Maging ang mga kalsada ay sementado na rin. Nagpatuloy ang paglalakad ng binata hanggang sa makarating ito sa kanilang baryo. Pagpasok pa lang sa bungad, pinagtinginan na ito ng mga kalalakian. Hindi nila nakilala si Miguel dahil humaba ang buhok nito at naging matipuno ang pangangatawan. Huminto ang binata sa isang tindahan at nagtanong. Medyo malayo pa ang kanilang bahay mula sa lugar, ngunit kilalang kilala ang angkan, lalo na ang lolo Isko. Habang nagpapahinga, nilapitan siya ng ilang kalalakian. Namukha nito ng binata. Ito yung mga lalaki na pumatay sa kanyang ama. Bata, bago ka lang dito ano? Ngayon lang kita nakita. Biglang bumalik sa isipan ng binata ang nangyari 11 taon na ang nakakaraan. Pero pilit niyang pinigilan ng galit. Opo. Bago nga ako dito, Manong. Nagtatanong lang po kung kakilala niyo si Mang Isko. Sisko, yung matandang mangkukula ba? Oo, sino bang hindi nakakakilala sa kanya? Bakit? Anong kailangan mo sa matandang yon? Wala naman po. May nag-utos kasi sa akin na hanapin siya eh. Ganun ba? Doon siya nakatira sa gawing dulo ng baryo. Kasama ang asawa niya. Sayang lang wala na yung apo dyan eh. Nakita niya sana kung paano naming kaladkarin ang matandang yon. Nagtawanan ang lahat. At para hindi mapaghalataan, nakitawa din si Miguel. Nagpasalamat na ito at nagpaalam. Walang kamuwang-muwang ang mga kalalakian na ang batang tinutukoy nila. Walang iba kung hindi ang binatang nakatayo sa kanilang harapan. Nagpatuloy sa paglalakad si Miguel habang papalapit ito sa dating tahanan. Nakikita na halos na walang pinagbago sa kanilang kapaligiran. Naroon pa rin ang mga taong mapanghusga. Ang ilan ay nagbubulungan pa, habang ang ilan hindi mapigilan ang sarili sa pagtatanong. Hinarang ng isang babae si Miguel upang usisain. Sumagot naman ng maayos ang binata, pero hindi nito nagustuhan ang sunod na sinabi ng babae. Ano ka ma? Pupunta ka sa bahay nila Isko. Ayaw pakay mo sa mamang kukulam. Walang idinulot na magandang pamilya ng taong yan. Perwisyo. Lahat ng sakit at sakuna, sila ang may gawa. Kaya kung ako sa'yo, hindi na ako tutuloy.
Namantig ang tenga ni Miguel sa sinabi nito. Sa pagkakataong iyon, hindi na napigilan ang sarili. Sinisisi niyo ang lahat ng masasamang nangyari dito sa baryo sa iisang tao. Hindi niyo ba natanong yung mga sarili niyo kung bakit nangyayari ang lahat ng yan? Mag-iingat ka sa mga salitang binibitawan mo. Baka sa susunod, hindi ka na makapagsalita. Wika ng binata. Matapos ay nagpatuloy na ito sa paglalakad. Pagpasok sa kanilang bakuran, kagad bumungad si Aling Maria. Nagwawalis ng tuyong dahon. Nakita nitong nakatayo si Miguel. Pinagmamasdan siya. Hindi makilala ng matanda ang binata, kaya nilapitan niya ito upang kausapin. Magandang hapon sa'yo, iho. May tutulong ba ako? Sinong hinahanap mo? Napangiti si Miguel at niyakap ang matanda. Lola Maria, ako po to si Miguel. Kumusta po kayo? Nagulat ang matanda. Kumalas sa pagkakayakap. Miguel, apo. Ikaw nga ba yan? Ay, hindi na kita nakilala. Medyo malabo na rin ang paningin ko. Halika, pumasok ka sa loob. Siguradong matutuwa ang lolo isko mo. Hinila ng matanda si Miguel papasok ng tahanan. Nakita ng binata si Mang Isko. Nakaupo sa sala. Nakabenda ang paa. May nakaalalay na saklay sa tabi. Punong-puno din ng galos ang katawan at mukha ng matanda. Iska, nandito ang apo mo. Sino nga po, Maria? Kakaalis lang ni Angelito para bumili ng bigas. Ang bilis naman yata niyang nakabalik. Hindi siya ang hilito. Kung hindi si Miguel. Yang ka na naman. Sinabi ko sa'yo, hindi na babalik si Miguel. Masaya na siya sa buhay na meron ngayon. Hindi ako nakikipaglokohan sa iyong matanda ka. Nandito nga ang apo mo. Ay pasensya ka na, Miguel. Hindi na nakakakita ang lolo isko mo. Nagulat ang binata nang marinig ang sinabi ng matanda. Pinagmasdan ang mata ni Lolo Isko. Nakitang sinadya itong tanggalin. Lolo, ako po to si Miguel. Sino pong may gawa sa inyo niyan? Hey Miguel, ikaw pala po. Ang buong akala ko hindi ka uuwi dito. Huwag mo kong alalahanin. Ayos lang ako kahit na wala ang paningin. Mas masaya ako dahil nandito ka. Huwag po kayo mag-alala, Lolo. Hindi na po ko ulit aalis. Magpahinga po muna kayo. Ay sige apo. Naaamoy ko ang masarap na suma ng Lola Maria mo. Kumain ka muna. Naawa ng husto si Miguel sa naging kalagayan ng matanda. Nagpunta ito sa kusina upang kausapin si Aling Maria. Ano po bang nangyari kay Lolo Isko? Sino pong may gawa nun sa kanya? Sino pa? Yung mga halangang kaluluwa dito sa baryo. May namatay nung nakaraang buwan. Ibinintang nila sa lolo isko mo ang nangyari. Kinaladkad nila ang matanda palabas ng bahay. Dinala kung saan. Kinabukasan, natagpuan na lang namin ang lolo isko mo. Nakasandal sa puno. Dinukot ang kanyang mga mata. Punong-puno ng sugat ang katawan. Dagdag pa nito, sinabihan na ni Aling Maria na gumanti sila, pero mariing tumutol si Mang Isko. Hindi pa rin nababali ang prinsipyo ni Lolo. Kahit ganyan ang ginawa sa kanya, ayaw niya pa rin gumanti. Pero ngayon humanda sila. Simula sa araw na to, maniningil ako sa lahat ng ginawa nila sa atin. Tugon ng binata. Habang nag-uusap ang dalawa, biglang dumating ang isang paslit. Nandito na po yung bigas, Lola. Pasensya na po ha, kamunti ka ng matapon. Pinagdiskitaan kasi ko ng mga bata sa kabilang kanto eh. Nakita ni Miguel ang sarili sa bata, dahilan para lalong magalit. Ilapag mo lang dyan ang hilito. Nga pala ipapakilala ko sa iyo ang manong Miguel mo. Anak siya ni Tio Dado mo. Miguel, si Angelito.
Kumusta po kayo? Kayo po pala yung batang nasa larawan? Ako nga yan, halika. Gamutin natin yung mga sugat mo. Naupo ang paslit sa tabi ni Miguel. Naglabas ng lana ang binata at pinahid sa mga galos. Aray! Mapdi! Tisin mo lang, mamaya gagaling na mga galos mo. Huwag kang mag-alala. Malapit nang matapos ang pananakit nila sa'yo. Nandito na ako. Ewan ko lang po Manong pero halangang kaluluwa ng mga tao dyan sa labas. Galit po sila sa pamilya natin. Hindi ko nga alam kung bakit Magtiwala ka sa akin. Simula ngayong gabi, unti-unti silang matatakot sa atin. Matapos ang pag-uusap, umalis si Angelito upang maglaro. Kinausap naman ni Aling Maria si Miguel tungkol sa mga sinabi nito. Sigurado ka ba sa gusto mong gawin, Miguel? Panahon na po siguro para malaman ng mga tao na hindi nila tayo dapat apihin. Tuturuan ko sila ng leksyon na hindi nila malilimutan. Mag-iingat ka lang dahil hindi mo alam ang takbo ng utak ng mga tao. Ako na po ang bahala. Pag-uusap ng dalawa. Kinagabihan matapos magapunan, lumabas ng tahanan ng binata upang simulan ang kanyang plano. Naglakad ito palabas ng tahanan. Ngunit lingid sa kalaman ni Miguel. Nakasunod sa kanya si Angelito. Nagpunta ang binata sa kabisera ng baryo kung saan maraming kalalakihan ang nag-iinuman. Sinadya nitong makita ng mga tao at nag-intay kung ano ang gagawin sa kanya. Hoy! Hindi ba ikaw yung naghahanap kay Tandang Isko? Ano, nagkita na ba kaya? Ay mali. Hindi na nga pala nakakakita yung matanda. Dinukot ko yung mga mata niya. Nilingon ni Miguel ang grupo ng mga kalalakihan. Tinitigan ito ng masama. Ikaw pala ang may gawa na sa kanya? Wika ni Miguel. Tumayo ang grupo at pinalibutan siya. Ako nga. Ano naman ngayon? Alam mo ba kung ano ang kinuha mo sa matanda? Karapatang masilayan ang ganda ng mundo kahit sa huling pagkakataon. Wala akong pake. Isa pa, wala na rin naman siyang pakinabang. Ano pa ang silbi ng mga mahinang matanda? Dapat nga magpasalamat pa siya eh. Magpasalamat. Bakit? Sa tingin mo, anong papasalamatan niya sa ginawa mo? Aba, matapang kang magsalita. Sino ka ba? Dayo ka lang dito. Dayo. Kilala kita, Rigor. Noon pa man, ako ang pinagdidiskitahan mo. Ngayon, Lolo ko ang pinarusahan mo. nagulat ang karap nang mapagtanto kung sino ang karap. Ikaw ba yan? Akala ko patay ka na. Pero maganda rin yan dahil sa wakas, may paglalaroan uli kami. Ikinalulungkot ko. Pero ito na ang huling beses na gagalawin mo ang pamilya ko. Biglang napatras si Rigor nang makitang nagliwanag ang mga mata ni Miguel. Biglang nanigas ang katawan nito. Unti-unting gumapang mula sa lupa ang mga maliliit na uod. Napasigaw si Rigor dahil isa-isang pumasok ang mga ito sa kanyang balat. Tatakbo pa sana ang mga kasamahan, ngunit hindi rin sila nakaligtas sa balasik ni Miguel. Nang mga oras na yon, kinain ng makamandag na insekto ang laman ng grupo ni Rigor. Nakita ito ng lahat. Hindi umalis sa lugar si Miguel upang malaman ng mga taga-baryo na siya ang may gawa. Simula ng araw na yon, kumalat ang nangyari sa baryo. Unti-unting natakot ang mga ito. Natigil na rin ang pang-aapi nila sa pamilya ni Miguel. Gayunpaman, hindi huminto ang binata hanggat hindi niya napapagbayad ang lahat ng nagkakasala sa kanila. Taon din ang lumipas. Tuluyang naging payapa ang buhay ng pamilya ni Miguel. Nasaksihan ni Angelito ang lahat ng ginawa ni Miguel. Sa pagdaan ng ilang buwan,
Nagpa siya ang binata na bumalik sa kabundukan kung nasaan si Mang Isidro. Ngunit bago ito umalis, binalingan ni Miguel ang pinsan. Wag na wag mong papabayaan sina lolo at lola. Ipagkakatiwala ko sila sa iyo, Angelito. Ako na pong bahala sa kanila, Manong. Mag-iingat po kayo ha. Sana pagdating ng araw turuan mo din ako, gaya ng ginawa ni Lolo Isidro sa'yo. Huwag kang mag-alala. Tuturuan kita pagdating ng tamang panahon. Sa ngayon magpakabait ka muna. Matapos kausapin ang paslit, kagad na itong umalis. Nagdaan ng maraming taon, hindi na muling nagpakita si Miguel. Walang nakakaalam ng totoong nangyari. Pero malaki ang pananalig ni Angelito na muling babalik ang kanyang pinsan para iparanas sa mga masasamang loob ang paghiganti ng aping mambabarang. Bagong kwento pa rin ang kasunod, mga kabayan. Ito ay tungkol sa gintong ngipin ng duwende o gintong ngipin ng kibaan. Simulan na ang kwento. Ang kwentong ito ay hango sa totoong buhay. Mula ito sa isa nating kabayan na itago na lang natin sa pangalang Tomas. Taong 1977, Lanao del Sur. Dakong hapon, nang lakbayin ni Tomas ang kabaan ng daan patungo sa Bukirin. Kasalukuyang nag-aani ang tiyuhin, susubukang makahingi ng panghapunan. Hindi pa nakarating sa taniman, natigilan si Tomas nang muli na namang makita ang maliit na anino. Hindi man malinaw ang itsura, alam niyang tao ito dahil sa hubog. Nakaupo sa ibabaw ng nakatambak na dayami. Binaliwala lamang dahil malapit nang lumubog ang araw. Kinakailangang makarating sa Bukirin upang maabutan ng tiyuhin. Pagkarating, may nakatabing ani para sa kanya. Alam ng tiyuhin ang antas ng pamumuhay, kung kaya't kahit papano ay tumutulong din. Tomas, pagpasensyahan mo na kung mangilan-ngilan lang to ha. Kailangan kasing ibenta ang mga ani para sa gastusin doon sa pinsan mong magkukuleyo sa susunod na pasukan. May nakabalot na ulam dyan. Pagkasya nyo na lang. Bitbitin mo na din tong sulo para may ilaw ka sa daan. Kapala, kung sakaling may mapansin kang kung ano-ano sa tabi, wag mong balingan, diretso lang sa paglalakad. Marahang tumango ang binata. Isinaisip ang sinabi ng tiyuhin, subalit sadyang mapanukso ang pagkakataon. Muli na naman niyang naraanan ang maliit na anino ng tao. Sa puntong ito ay nasa tabi ng daan. Natigil sa pagakbang si Tomas. Naguguluhan kung magpapatuloy o babalik sa Bukirin. Nakaramdam na rin ng takot dahil sa presensyang hatid ng elemento. Ang tangkad ay abot lamang ng isang talampakan. May itsura ng isang matandang lalaki. Sumasayad sa lupa ang malagintong buhok. Matitingkad ang magkabilang tenga. May maputing bigote. Malaki ang ilong. Malaki ang mga kamay. Kalmado lamang ang mga mata. Walang pinapaywatig na panganib. Kaso nga lang nagulat si Tomas sa posisyon ng mga paa dahil nakabaliktad. Imbis na sa unahan nakarap, nasa bandang likuran. Nagulat siya nang magsalita ang elemento. Kumusta, kaibigan? Huwag kang matakot. Isa kong lamang lupa mula sa angkan na mga kibaan. Tawagin mo ako sa pangalang Birit. Matagal na panahon na kitang pinagmamasdan. Ang kaso, masyado kang mailap. Palagi mo akong iniiwasan. Kung hindi kita harangin ngayon, walang mangyayari sa atin. Sinampal ng binata ang sariling pisngi upang kumpirmahin kung nananaginip. Kaso nang muling tignan ang kinalalagyan ng elemento, naroon pa rin ito. Kahit sinabing kaibigan siya, walang tiwala si Tomas dahil nangingibabaw ang takot. Walang pasabing kumaripas ng takbo. Habol ang hininga pagdating ng tahanan. Inalis sa isipan ang engkwentro sa elemento
dahil naging abala sa pag-aasikaso ng sakiting lolo. Napansin ng matanda ang pananahimik ng apo, kaya naman tinanong niya ito. Apo, ang lalim naman yata ng iniisip mo. Ano bang inaalala't nanginginig ka? Halos magkadikit ang dalawa mong kilay sa pagiging seryoso. May problema ka ba? Sabihin mo sa akin para dalawa tayo. Sa puntong ito, hindi napigilan ni Tomas ang magsabi ng katotohanan. Lolo, naniniwala po ba kayo sa mga elemento? Kagaya ng lamang lupa? Paano po kung nagkaroon ka ng pagkakataon na makasalamuha sila? May masama bang mangyayari? Sa katunayan, edad 12, nagsimula na ang pagpapakita ng elemento sa kanya. Nung una saglitang pagpaparamdam lang, ito ang unang pagkakataon na makausap niya ang nilalang ng malapitan. Sa palagay ko, swerte yan na po eh. Mga kaibigan ko sa kabilang bayan may inaalagaan ganyan. May mabubuti na tumutulong sa mga tao, meron ding masama na nagbibigay ng sakit o kamalasan. Bakit mo pala naitanong? May narinig lang po kong usapan tungkol dyan, kaya napatanong po ko sa inyo. Ay oo, nabanggit na ang Tio Hernan mo na umaarangkada na naman ang pagkapilyo ng mga lamang lupa. May lahi kasi na nagdanakaw ng mga pananim eh. Yung namemerwisyo ba? Nagreklamo nga yung tiyuhin mo dahil maraming nawala sa kanya. Mabuti na lang, may naani pa at nabigyan tayo. Napagtanto ni Tomas ang sinabi ng tiyuhin kanina bago umalis. Napaisip, kung nakikita rin ba nito ang nagpakilalang kibaan sa kanya. Upang masagot ang tanong, pinuntahan ng tiyuhin sa tahanan nito. O may problema ba sa bahay? Gabi na pero nasa labas ka pa, Tomas. Tiyo, tungkol sa sinabi mo kanina, huwag pansinin yung mga nakikita sa daan. Ano po palang ibig sabihin nun? Ayon ba? May mga magsasakan nagsasabi na may duwendeng nagbabalat kayong tao tapos sumaharang sa daan. Nung nakaraan naranasan ni Mang Julian eh. Yung kalabaw niya biglang nawala sa sarili. Tapos kinabukasan natagpuan nakandusay na lang. Si Aling Shona, ang sabi nakita rin daw eh. Ayun nawala sa katinoan. Wala ka namang napansin sa daan ano? Umiling ang binata bilang sagot. Nakahinga naman ang tiyuhin. Hindi na siya nag-usisa pa. Hinatid na rin siya pabalik ng tahanan. Sa paglalim ng gabi, hindi makatulog si Tomas sa ingay na nagmumula sa kusina. Kaluskos ng kaldero at pinggan. May bakas pa ng pagtadtad sa mesa. Nagtatalo ang kanyang isipan kung sisilipin ba o hahayaan na lamang. Kaso nga lang sa paglakas ng ingay, wala sa sariling tumayo para tignan. Papalapit pa lamang, naaninag na ang anino ng elementong kibaan. Nakasindi lang ang gasera sa kusina kung kaya't rumehistro ang anino sa dingding. Sa paghakbang, nakita niya ang elemento na may kung anong ginagawa. Pasipol-sipol pa ito. Pareho silang nagkagulatan. O kaibigan, hindi ka naman nagsabi. Nabulabog ko ba ang pagtulog mo? Sa halip na sumagot, dali-daling tumakbo pabalik ng kwarto si Tomas. Nagtalukbong ng kumot sabay dasal. Hindi na rin nangulit ang elemento. Kusa itong umalis nang mapansin ang takot ng binata. Sa paglipas ng mga araw, nakalimutan ni Tomas ang tungkol dito. Patuloy niyang inasikaso ang sakiting lolo. Naging maluba ang kalagayan ng binti na may hahalin tulad sa lantang gulay. Nangangamoy na rin ito at malala ang sugat. Nagtiyaga na lamang sa halamang gamot na binigay ng sumusuring manggagamot. Pero sa halip na gumaling ay mas lalong lumala ang sitwasyon. Hindi naman magawang lumapit sa doktor dahil walang pambayad. Si Lolo Jimbo, hindi na rin nais pang lumapit sa kahit sino pang manggagamot. Maluwag sa kalooban na tinanggap ang kapalaran.
Sa kabilang banda, nagsusumikap ang binata na makahanap ng paraan para maagapan ang kalagayan ng matanda. Nagtungo sa iba't ibang albularyo, kaso halamang gamot lang ang binibigay. Mula sa kabilang bayan, huminto si Tomas sa bukirin. Tanghaling tapat ng mga sandaling ito, kung kaya't walang tao sa taniman, dulot ng matinding sikat ng araw. Sumilong ang binata sa lilim ng puno habang pinagtsatsagaan ang baong bayabas na nakuha sa dinaan ng gubat. Hindi nagtagal lumitaw si Birit. Nung una inakala niyang magsasaka ang lalapit. Naupo ito sa kanyang likuran. Hindi nag-abalang lumingon. Hanggang sa maisip na alukin ng makakain. Pero laking gulat nang makita ang munting elemento. Alukin mo ko niyan? Salamat pero hindi ako mahilig sa ganyan. Alam mo, hindi ko galing magsayang ng oras. Kaya bakit hindi natin pag-usapan ng mahalagang bagay? Gusto mong gumaling si lolo mo? Pagkatiwalaan mo ko, ako ang makakatulong. Hindi ang mga ordinaryong albularyo na puro halamang gamot lang ang alam. Isang kisap mata lang, gagaling ang lolo mo. Ay! Saan ka pupunta? Bastos na bata nagsasalita. Tomas! Tomas! Pambihira! Kumaripas ng takbo si Tomas. Dinig ang sigaw ng maliit na elemento, pero sa takot na bumabalot, hindi na lumingon pa. Sa tuli ng takbo, nakarating kagad sa tahanan. Naabutan ang lolo sa kalunos-lunos na kalagayan. Sa patuloy na paglala ng sitwasyon ng matanda, naisip ni Tomas na kumagat sa alok ni Birit. Ilang araw pinagdesisyonan hanggang sa naging buo ang pasya. Natatakot man, desidido ng sumugal gumaling lang ang lolo. Pagsapit ng gabi, inabangan sa likod ng bahay ang nilalang. Paulit-ulit tinawag hanggang sa lumitaw. Masyado ka namang nagmamadali. Ano bang kailangan mo? Dahan-dahang humakbang patras si Tomas nang maamoy ang samyo nito. Tungkol dun sa sinabi mong matutulungan si lolo. Paano yun? Gagawin ko ang lahat basta gumaling lang siya. Ngumiti ang lamang lupa sa sinabi ni Tomas. Parang batang lumulundag sa saya. Humagikgik ng humagikgik. Kapansin-pansin ang pagkinang ng gintong buhok. Matutupad ang kagustuhan mong gumaling ang matanda kung papayag ka sa panghabang buhay na kondisyon. Ngayon, siguraduhin mong buo ang iyong pasya dahil sa oras na pumayag ka ay wala nang bawian, walang sukuan, walang atrasan. Mag-isip ka. Kinabahan ng binata sa sinabi ng elemento, pero alalang-alala sa kalagayan ni Lolo Jimbo. Lakas loob na sumagot. Ano man ang kondisyon mo, handa akong gawin. Buo na ang pasya ko, basta gagaling si Lolo. Iwinasiwas ni Birit ang naglalakihang mga kamay. Sinabayan ng pagsambit ng mga kataga. Pagkatapos, lumiwanag ng husto ang buhok nito. Ang sinag ay dumiretso sa kwartong kinalalagyan ni Lolo Jimbo. Matagal natapos ang proseso, pero sa sandaling nawala ang liwanag, nawala din ang karamdaman ng matanda. Nanlaki ang mga mata ni Tomas habang nakatitig sa mga binti ng lolo. Kung noon ay puno ng hindi magamot na sugat, ngayon ay wala ni isang galos. Himbing sa pagtulog at sa bawat paghinga, kaginhawaan ang hatid. Napaluha ang binata sa tuwa, pero kagad pinutol ni Birit upang klaruhin ang napag-usapan. Tomas, nawala ang karamdaman ng lolo mo pero parang nakalimutan mo ang kasunduan. Ngayon oras na para sa kondisyon natin. Itong tatalakayin. Naging buo ang pasya mo kaya bukas magsisimula na ang bagong buhay. Gamitin mo ang bagay na ito sa lahat ng hakbang na gagawin. Ipinasok ng nilalang ang sariling kamay sa bibig. Pagkatapos tinanggal ang isa sa mga ngipin, inabot ito kay Tomas.
Hindi kagad tinanggap. Nandidiring tumitig sa ngipin na puno ng malagkit na laway. Pinunasan ito ni Birit at muling inilahad. Teka, anong gagawin ko dyan? Ngipin mo. Uy, paano to? Teka lang. Kagad nawala ang nilalang. Lumisan na hindi malinaw ang bilin. Magdamag napaisip si Tomas tungkol sa ngipin na iniwan. Nang muli itong tignan, gano'n na lamang ang pagkagulat dahil naging ginto. Nagtataka man, tinago na lamang. Maging si Lolo Jimbo, walang paglagyan ng tuwa nang malamang wala na ang karamdaman. Humantong pa sa punto, bilang na lang ang araw pero ngayon, biglaan ang paggaling. Sumigla, mas malusog kumpara dati. Naging usap-usapan sa mga kapitbahay ang maituturing na milagro. Hinayaan ni Tomas na ganun ang paniwalaan ng lahat. Himala ang nangyari sa kanyang lolo. Pero sa likod nito, walang tigil sa pag-iisip kung ano ang gagawin sa iniwang gintong ngipin ni Birit. Gumaling nga si lolo, pero pinoproblema ko naman yung ngipin na to. Anong gagawin ko? Ikakabit sa sariling gilagid ganun? Niloloko yata ako ng Birit na yan eh. Bahala na nga. Kinalimutan ni Tomas ang tungkol dito sa kadailanang napapagod kakaisip kung ano ang gagawin. Subalit dumating ang punto na nasagot ang katanungan. Pagdating sa taniman kung saan nagtitipon ang mga magsasaka para mananghalian, nakawala ang torong baka. Sinuwag ang bawat nakita. Sugatan ang iilan at may isang napuruhan. Aligaga ang lahat sa pagtawag ng manggagamot. Pero sa sobrang tagal ng pagdating, nilapitan ni Tomas ang may malubhang kalagayan. Wala siyang ideya sa nangyayari sa sarili. Napagtanto na lamang na hinawakan ng sugat. Hindi nagtagal ay naghilom ito. Nagkatinginan silang dalawa ng magsasaka. Parehong nagulat sa nangyari. Bago pa man isigaw ang kanyang ginawa, pinakiusapan na huwag ipaalam sa iba. Dali-dali siyang umalis sa lugar. Hindi makapaniwala, pero alam sa sarili, nagawa ito ng gintong ngipin ng nilalang. Nang mga sandaling iyon, hinawakan niya ito sa bulsa upang maiwasan ang pagkahulog. Kaso iba ang nangyari. Napaisip ng napaisip si Tomas hanggang sa naunawaan ang takbo ng sitwasyon, lalo na ang kasunduan sa pagitan ni Birit. Kung ganun, gusto ni Birit na gamitin ko yung gintong ngipin niya para tumulong sa iba? Para manggamot ng mga tao? Nung una pilit umiiwas sa mga tao si Tomas dahil sa tinulungang magsasaka noong araw. Hindi napigilang ipagsabi. Nagdala pa ito ng mga taong may mga karamdaman. Sa dami ng dumating, hinarap na lamang ng binata, ibinigay ang kanilang hinahangad. Upang hindi maginala, ipinikit niya ang mga mata. Kunwari merong tinatawag na kung sino na tutulong sa kanya sa panggagamot. Sa katunayan, hindi alam ng binata ang tamang gagawin. Hinawakan lang ang bahagi ng katawan na may karamdaman, sabay hawak sa gintong ngipin sa kabilang kamay. Apo, ako na lolo mo kaisa-isang pamilya. Hindi ko alam na marunong kang manggamot. Malulubha ang kalagayan na nagtungo dito, pero lahat sila umuwi ng magaling. Pati ako nagulat sa nangyari sa akin eh. Ikaw ba ang may gawa nun? Sandali nga, paano ka nagkaroon ng ganyang kakayahan? Kailan niya nagsimula? Sunod-sunod na tanong ni Lolo Jimbo. Ipinaliwanag ni Tomas ang nangyari. Mula sa pagpapakita ng nilalang, sa pagpapagaling ng kalagayan at sa pagbigay ng gintong ngipin. Nagulat man siya sa sagot nito. Imbis na magtaka ay natuwa pa. Mabuti naman ginamit mo ang utak mo, Apo. Tama lang yung ginawa mo. Tinanggap mo yung biyaya ng elemento. Ang mga elementong yan,
Walang ibang hangad kung hindi pagkalooban ng gamit na walang ibang layon kung hindi makatulong. Kagaya na lang ng gintong ngipin na yan, ginagamot ang mga taong may karamdaman. Alam mo Lolo, sa totoo lang natatakot ako sa bagay na to eh. Paano ko malaman ng mas maraming tao yung tungkol dito? Ngayon taga sa atin nga, nagkakagulo na minsan eh. Iho, huwag kang mangamba. Ang dapat mong isipin, paanong mapapaglinang ang paggamit ng gintong ngipin. Tutulungan naman kita eh. Ang alam ng lahat, meron kang likas na kakayahan sa panggagamot. Wala silang ideya na meron kang gintong ngipin. Nagpatuloy sa pagtanggap si Tomas ng mga pasyente. Bawat araw nadadagdagan ang bilang ng mga ito. Siya naman sa kabilang banda, kinakabahan habang pinangangatawanan ang pagiging manggagamot. Paminsan naiisip kung tama ba ang nangyayari. Wala namang naging problema kung mga pasyente ang pag-uusapan dahil ang hiling, gumaling sa kani-kanilang karamdaman. Walang tanong-tanong, walang pag-uusisa. Habang ginagawa ito, hindi maiwasang makaagaw ng pansin, hindi lang sa mga albularyong nag-aral ng ilang taon upang magampanan ng tungkulin. Meron ding nilalang na nasa hanay ng angkan ng kibaan. Napansin ng binata na merong nagpapakita. Kilala niya ang presensya ni Birit. Hindi ito ang nagpaparamdam. Isang gabi habang inaayos ang mga biyaya katulad ng bigas na nagsisilbing handog pa sa salamat ng mga pasyente, may kaluskos sa labas. Sa bakuran ay merong duyan. Dito nakita ang nakatalikod na kibaan. Kinilabutan si Tomas dahil sa paglipas ng ilang sandali, bumigat ng bumigat ang presensya ng nilalang. Bago pa man siya makakilos, lumingon ito at sa isang iglap ay nasa mismong harapan niya. Walang pinagkaiba sa itsura ni Birit. Mahaba ang malagintong buhok. May bigote. Nakabaliktad ang paa. Pero ang pinagkaiba ay ang mga mata. Nanlilisik. Walang ibang mababanaag kung hindi panganib. Unti-unting tumutulis ang mga kuko at pangil. Ikaw pala ang taong pinagkalooban ng magaling kong kapatid. Hindi ko alam kung paano kanya napapayag. Pero isa lang ang sigurado. Balang araw pagbabayaran mo ang lahat ng ito. Maaaring tumutulong ka sa kapwa mo. Pero sa dulo ikaw ang magdurusa. Dalawa lang ang pagpipilian, bata. Ibuwis ang sarili o mag-alay ng ibang buhay. Napapikit si Tomas. Biglang lumakas ang hangin sa kapaligiran. Sa muling pagdilat ay wala na ang nasa harapan. Ang sinabi ng nilalang ang gumulo lalo sa isipan ng binata. Matagal na nang huling nakausap si Birit. Kahit anong pagtawag ang gawin ay hindi nagpapakita. Humantong pa sa punto na gustong itigil ang panggagamot. Natakot sa banta ng elemento. Pero dahil sa awa para sa mga pasyenteng nag-aantay, pinagpatuloy niya ito ngunit sa pagkakataong iyon, ang kausap na kibaan ang nakakarap. Nagbabalat kayong 30 anyos na tao na may malubhang karamdaman. Nang makapasok sa silid tanggapan, naglabas ng tunay na anyo. Hindi makagalaw si Tomas sa kinaupuan. Isa kang mangmang. Nagpadala sa salita ng maliit na nilalang. Bata, magsisimula na ang kalbaryo mo. At ako mismo magpapataw noon. Ihanda mo ang iyong sarili. Wala sa sariling dinampot ni Tomas ang matulis na bagay sa tabi. Sinaksak sa balikat ng tumalikod ang nilalang. Nagulat ito nang magawang makawala sa inilapat sa kanya. Gaganti sana, kaso ng tangkang sasakta ng binata, kusang ng lambot ang kamay. Galit na umalis, pero nag-iwan ng banta. Hindi mapalagay si Tomas sa nangyari. Hindi lang buhay niya ang pinagbantaan, maging kay Lolo Jimbo.
Maging ang mga pasyente ay hindi nakaligtas. Sunod-sunod na rin ang gabing nagpaparamdam ang nilalang. May mga anino ng malilit na tao nang gugulo ng mga gamit sa tahanan. Paminsan pa ay tinatakot siya sa pamamagitan ng tangkang pagsaksak kay Lolo Jimbo. Ilang beses binangungot kung saan nakikita ang eksena. Pinagtutulungan siyang patayin ng angkan ng kibaan. Idagdag pa ang panggugulo sa oras ng gamutan. Ilang beses nang sumanib sa mga pasyente ang nilalang. Kung hindi lang mabilis ang gintong ngipin, hindi mapapansin. Masyadong malakas ang taglay na kakayahan ng elemento, kaya kinakailangan ang ibayong pagmamasid sa paligid. Isang araw, pansamantalang inihinto ni Tomas ang panggagamot. Inilaan ang buong oras sa paghahanap kay Lolo Jimbo. Bigla itong umalis ng walang pasabi. Sa kabutiang palad umuwi rin, kaso nga lang malaki ang pinagbago. Basta na lamang ngumingiti ng walang dahilan. Magagalitin. Ibang-iba ang kilos kumpara noon. Hindi ito lumalapit sa binata. Saka lang kung hindi bitbit ang gintong ngipin. Nang mapansin ito ni Tomas, naunawaan kagad ang kaganapan. Sino ka? Hindi ikaw ang lolo ko. Hindi mo ko maloloko. Umalis ka sa katawan na yan kung ayaw mong masaktan. Tumingin ng masama sa kanya ang matanda. Kasabay ng paglipas ng sandali, unti-unting namukaan ng binata ang kaharap. Ito ang nilalang na nanggugulo sa kanya. Matagal na tayo nag-uusap, pero hindi pa ako nagpapakilala. Ako si Ugas. Yan ang pangalang ibinigay ng kapwa ko kibaan sa akin. At tama ka, hindi akong lolo mo. Wala akong ideya kung nasaan ang matandang yon. Ugas o mas bagay na ungas? Walang pinagkaiba yung pangalan mo sa itsura mo. Parehong pangit. Nasaan yung lolo ko? Ibalik mong hayop ka. Sandali lang. Wala akong alam kung nasaan ang lolo mo. Pero pwede kitang tulungan sa paghahanap. Bakit mo ginagawa to? Ano bang gusto mo? Sa mundong ito, isa lang ang aking layunin. Guluhin ang taong pinagkalooban ng kapwa ko kibaan. Alam ba to ni Birit? Sigurado kung susugod siya rito kapag nalaman niyang ginugulo mo ko. Si Birit, labas siya dito. Ang tungkulin niya ay maghanap ng taong pinagkakatiwalaan at pagkakalooban. Yun lang. Ano bang naisip mo? Patuloy siyang aaligid sa'yo, magbabantay. Ano ka? Siniswerte. Bata, sa sandaling pumayag ka sa kasunduan ni Birit, hindi lang kaginhawaan ng malalasap mo. Kaakibat nito ang pagkaranas ng kagipitan, kababalagan at kamatayan. Ito ang katotohanang hindi mo matatakasan. Habang tumatagal ang usapan, hindi na alam ng binata kung ano ang paniniwalaan. Sa ngayon ang tanging alam, nasa peligro ang buhay. Bigla na ring nawala si Ugas nang mapansin ang papalapit na presensya. Tomas, may nakausap pang ibang lahi bukod sa akin. Hindi ko nasabi. Bawal kang magkaroon ng koneksyon sa ibang nilalang. Ako lang ang lamang lupa. Hindi mo naman sinabi sa akin na may kaakibat palang panganib. Umalis ka ng walang malinaw na bilin. Tapos lilitaw ka ngayon na parang naninermon pa. Maraming nangyari magmula sa araw na binigay mo sa akin ang gintong ngipin. Sana pala, hindi ako humiling sa katulad mo. Tangkang itatapon ng binata ang gintong ngipin, pero dumikit ito sa kanyang kamay. Kahit anong gawin ay hindi matanggal. Sabi ko naman sa'yo, sa oras na simulan mo, wala nang bawian, walang atrasan, walang urungan. Masyado ka pang mangmang. Madaling mabilog ang ulo sa simpleng salita. Sa simpleng pananakot at pagbabantay ng amba. Humina ang kalooban mo. Makarinig lang ng kung ano mula sa iba. Tomas,
Subukan mo kayang magtiwala sa gamit. Natahimik ang binata sa narinig mula kay Birit. Napagtantong madaling mapaniwala ang sarili sa salita ng iba. Bumalik ang tiwala sa gintong ngipin nang makitang ligtas ang lolo. Dinala ito ni Ugas sa mundo na makibaan, pero dahil naroon si Birit, nagawa ng paraan. Nangakong ibabalik ang matanda sa susunod na araw. Unti-unting nawala ang takot ng binata magmula sa puntong nagtiwala na ng husto sa gamit. Hindi nakaramdam ng anumang kaba, nagpatuloy sa panggagamot. May pagkakataon na si Ugas ang nakakarap. Hindi lang magawang pasukin dahil ayon kay Birit, may tamang araw at oras sa pagpaslang ng ganitong klaseng nilalang. Pinagpasensyahan muna ang panggugulo ng elemento, pero nang dumating ang takdang araw, dito na nagkasubukan. Sa bakanteng lote kung saan nagpang-abot si Tomas at Ugas, binalot ng matinding presensya ang hangin. Nangibabaw ang banta ng panganib mula sa nilalang. Sa pagkakataong ito ay kampante si Ugas. Nakuwang pagtawanan ng binata. Kung ilarawan pa, isa itong talunan. Naghahamon ka, utu-utu ka naman. Hindi pa handa ang utak mo sa ganitong usapin kahit meron kang gamit mula sa kibaan. Ngayon pa sa araw na ito, oras ito ng aming kalakasan. Yun naman pala partida na yan para sa'yo. Gusto ko ang tapang mo. Wala sa lugar. Unti-unting lumaki ang hubog ng kibaan hanggang sa pumantay sa tangkad at laki ng pangangatawan ni Tomas. Lalong humaba ang mga gintong buhok. Nanlilisik ang mga mata. Tumulis ang mga pangil at mga kuko. Kagad nagpakawala ng enerhiya. Sa isang iglap ay nasa likuran niya si Ugas. Nagbitaw ng kalmot. May pagdurugo sa natamong sugat, subalit walang naramdamang sakit. Umatake ng umatake si Ugas. Kagat, kalmot at sakal. Sumasabay na rin ang puwersang inilapat sa hangin na pinipigilan siyang makahinga ng maayos. Hindi lang ito. Lumabas na rin ang ibang nilalang. Nagsulputan mula sa kung saan. Ilang sandali pa nakapalibot na ang mga ito sa kanya. Naalerto si Tomas dahil nakita ang ganitong eksena sa panaginip. Sabay-sabay na nagsalita ng kung anong kataga ang mga nakapalibot na kibaan. Nanlilisik ang mga mata nila. Kumapal ng kumapal ang mga buhok. Pero sa pagkakataong ito, hindi malaginto ang kulay. Napalitan ng kulay itim. Sinakop nito ang paligid, dahilan para magdilim. Hinigop ni Ugas ang enerhiya na makasama. Sa puntong ito lalong lumakas ang nilalang. Nang maging ganap, dambuhalang elemento. Walang pasabing umatake. Subalit nakapaghanda na ang gintong ngipin nasa loob ng kamao ni Tomas. Hindi maintindihan ng binata ang nararamdaman ng mga sandaling ito. May lakas na nananalaytay sa katawan. Nagbago ang paningin. Naging kulay pula. Kasabay nito ang isang ideya na pabalik-balik na bumabalik sa isipan. Puksain ang kalabang kaharap. Nang sumugod si Ugas, sinalubong. Walang ibang binato kung hindi ang lakas ng kamao. Dumiretso sa dibdib ng elemento. Tumilapo ng napakalayo. Nilapitan ni Tomas. Naabutang duguan ang nilalang. Nakasandal na lamang sa kaputol ng punong sinalpukan. Nanghihina. Hirap na tumingin sa kanya. Hindi na rin nakapagsalita dahil binawian ng buhay. Dumako ang tingin ng binata sa dibdib nito. Malaki ang butas, bakas ng suntok. Dahang-dahang namutla ang kulay ng balat hanggang sa kusang nadurog. Naging abo at tinangay ng hangin. Unti-unting natauan si Tomas.
Hindi man kontrolado ang sarili kanina, alam pa rin ang nangyayari. Tama nga si Birit. Magtiwala sa gamit. Magtiwala sa tangan. Pagkatapos ng sagupan, wala nang banta sa buhay ng binata, pati na rin sa kanyang lolo at mga pasyente. Kaya nga lang, piniling lumipat ng ibang lugar para sa ikakatahimik. Humantong sa punto, nakilala ang kanyang pangalan sa mga karatig bayan, dumadagsa ang mga pasyente at may pagkakataong nagkakagulo. Sa bagong nilipatan, iba yung pag-iingat ang ginawa. Sa paglipas ng panahon nagbalik loob sa panggagamot si Tomas. Kinilala siya sa lugar bilang Ka Tomas, ang isang manggagamot na nabiyayaan ng gintong ngipin.